Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangang balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Pinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano'y di gumagawa ng ganyang kahalayan, at nakukuha pa ninyong magmalaki, dapat sana'y mahiya kayo at tumangis, at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu, kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinahatulan ko na sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon. At sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon. Hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang, napapaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura. At ganyan nga kayo. Sapagkat inihahandog na ng ating korderong pampaskwa si Kristo, kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngut hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masamay di mo kalulugdan, ang gawaing hiduay di mo papayagan. Ang mga palalot masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa'yo'y magagalak, masayang aawit sila oras-oras.
iyong ingatan, yaong mga tapat, na dahil sa iyo'y lumigayang ganap. Poon ako'y pangunahan, ng landas mo'y aking sundan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ang kanang kamay. Sa hangad ng mga eskriba at mga pareseyo na maparatangan si Jesus, nagbantay sila upang tingnan kung siya ay magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit, batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip. Kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay?" Tiningnan ni Jesus ang mga nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngingit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pareseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga patuloy na nakikisa sa atin sa ating Facebook Live, sa kanilang mga tahanan, sa ibang dako ng bansa, at sa lahat po ng nasasakupan ng ating parokya, magandang umaga din po. Sa mga nagse-celebrate po ng kanilang kaarawan, happy birthday po. Sa mga nagse-celebrate ng kanilang anibersaryo sa kasal, happy anniversary po. Ngayon pong araw na ito ay patuloy ang pagpapaliwanag ni Jesus sa mga eskriba at mga pareseyo. Nag-iba lamang ang genre ng ating mabuting balita ho kahapon. Pero kung nasubaybayan ho natin yung tema ng ating mabuting balita noong mga nakaraang linggo, ito ho'y sunod-sunod. Sunod-sunod ho ang pagtutuligsa ng mga pareseyo at eskriba kay Jesus. Na sa halip na sagutin sila ni Jesus sa kanilang mga tanong, ipinapamukha ni Jesus sa kanila na sila ay walang alam. Ipinapakita sa kanila ni Jesus na ito ang tamang gawin. Alam ni Jesus kung ano ang ibig sabihin nila kapag naroon sila. Alam ni Jesus kung anong tamang gawin kapag nagmamasid sila. Kumbaga kung minsan sa ating buhay kapag meron kang gustong alamin, na alam mo naman talaga ang sagot, pero gusto mo lang alamin. Pag nagtatanong ka at sinagot ka ng mas tama doon sa iyong iniisip, ay napapatameme ka.
ito yung nangyari sa mga Pariseo at Iskriba. Nangakala nila ay masisilo nila si Jesus, pero hindi nila kayang siluin si Jesus. Kaya nga nung ramdam ni Jesus na siya ay pinagmamasdan ng mga Iskriba at Pariseo, dahil ito'y araw ng pamamahinga at labag sa utos ang paggawa, pinakita pa rin ni Jesus ang utos o ang paggawa na merong pagmamahal. Kaya nga ang sagot niya, ano ba ang mahalaga? Ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Ang magbigay ng buhay o ang pumatay? Alam niyo ho, para sa mga Hudyo, ang araw ng pamamahinga o ang Sabbath day ay isang banal na pagdiriwang tuwing ikapito ng araw. Ito'y pagpapaalala at pagpupuri sa Diyos ng may likha sa langit at lupa na sa loob ng 6 na araw siya'y gumawa at ang ikapitong araw ay pamamahinga. Pero kahit sa araw ng pamamahinga, ang ipinakita ni Jesus ay ang paggawa ng mabuti. Ang ipinakita ni Jesus ay ang paggawa ng may pagmamahal. Hindi ho ipinakita ni Jesus ang kung ano ang batas. Pagkos ipinakita ni Jesus at ipinaramdam ni Jesus ang kanyang awa. Hindi ipinakita ni Jesus, hindi hinusgahan ni Jesus ang isang tao bilang siya'y Diyos. Ipinakita ni Jesus na siya'y tao ring nakakasama natin, nakakaramdam sa kung anong pangangailangan ng kaniyang kawan. Tayo lang naman ho kuminsan, kahit tayo tao, akala natin ay tayo Diyos. Makapaghusga ho tayo sa ating kapwa, akala natin tayo ay mas makapangyarihan kaysa sa iba. Akala ho natin, nakaupo lang tayo sa mataas-taas na katungkulan, akala natin na yung iba'y hamak na. Pero si Jesus, ni minsan hindi ho siya naging katulad ng mga Pariseo at Iskriba, na ang mali na lamang ng tao ang kanilang tinitingnan. Pagkus si Jesus, ang lagi niyang ipinapakita sa tao ay ang pag-ibig at awa. Na kung anong pangangailangan ng isa, ay tinutugunan niya. Kung anong pangangailangan ng tao, ay naroon lagi siya. Merong habag at awa ang Diyos. Malimit ho kasi kung minsan tayo ay nawawalan na ng habag at awa kapag may mga posisyong ibinibigay sa atin. Kapag tayo ay may mga katungkulang nakalaan sa atin. Ang nangingibabaw kung minsan ay kung ano ang ating katungkulan. Hindi nangingibabaw ang ating pagmamahal at awa sa ating kapwa. Mga kapatid, ngayong araw na ito, ipinapanawa sa atin ng Diyos kung ano nga ba ang mahalaga. Kung ano nga ba ang mas karapat-dapat nating gawin kapag may mga taong nangangailangan sa atin. Kapag may mga taong lumalapit sa atin dahil hindi nila alam kung ano ang tamang kasagutan. Kapag may mga taong nagtatanong kung ano ang tama, ano ba ang pwede nating gawin? Ang sila'y hamakin o ang ituro ang kung ano ang nararapat? Kahit na ito'y araw ng pamamahinga, kapag alam natin na kailangan nila tayo, kapag alam natin na sila mismo ay nadidiliman, kapag alam natin na sila mismo ay nalilito, gagawa tayo ng paraan
upang sila'y mapabuti rin. Gagawa tayo ng paraan upang sila'y maakay palapit kay Jesus. Sapagkat si Jesus mismo ang naging mabuting halimbawa upang akayin tayong lahat. Upang ipakita sa kanyang mga kaaway na mas pinapahalagahan niya ang kung ano ang ikabubuti ng kanyang mga kawan. Mga kapatid, sana tayo rin mismo ay gumawa ng mabuti. Tayo rin mismo ang umakay para sa ikabubuti ng ating kapwa. Hindi tayo ang magiging daan upang lumayo ang ating kapwa. Harinawa ang mga salita ng Diyos, ang mga tugon ng Diyos na Jesus sa mga pariseo at eskriba ay siyang ating panghawakan na tayo ay gumawa ng mabuti kaysa sa masama. Magbigay ng buhay kaysa pumatay. Muli, isang magandang umaga sa inyong lahat. Para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos kundi ang pinag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno, naway magabayan ang karunungan kapag gumagawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagahang proyekto. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating pagsamba, naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagkumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa at kaginhawahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway mamayapa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Iwanagan mo ang aming mga puso para higit na tunay na pagsamba ang aming mga kamay para sa higit na bukas ng loob sa paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minarapat na aming maialay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayong ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon na ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni Poong San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, ni San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin na pupupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanarbikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mapapalad ang mga ananyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pangindapatin mo kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na. Humay kayong taglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.